Amen. Palapakan natin yung Lord. Hallelujah. And you please say with me, my mind is ready. My spirit is willing to listen to the word of God. I am what it says I am. I will do what it says I will do. Hallelujah. The title of the message today is Standing Alone. Amen. Sino na sa inyo, you stood for something? No? Pinaglaban mo. Hindi, Sunday talaga to, para kay Lord to. You stood for something. You stood alone. Kahit ikaw lang mag-isa, at maraming humahatak sa iyo pababa, pero nilalaban mo talaga ang itong araw para kay Lord. Amen? Hallelujah. Have you ever stood for something? Or when was the last time you stood for something? Amen? Pinaglalaban mo ba ang Christian life mo? Or hinahayaan mo lang na isabotage ng kaaway? We need to have a stand and have a conviction. Amen? Sa panahon natin ngayon, naghahanap ang mga tao sa paligid natin na mga Kristiyano na may conviction. Amen? Na alam nila kung saan sila nakatayo at they know where to draw the line. Amen? Kasi pag wala na tayo pinagkaiba sa mundo. Hello? If you don't know where to draw the line, wala tayong pinagkaiba sa mundo, hindi nila ma-distinguish kung may Kristiyano talaga at hindi. Kasi nakikita nila, mga Kristiyano, walang paninindigan. Dapat meron tayong pinaninindigan. Amen? Kahit ikaw lang mag-isa sa school mo, sa workplace, or sa marketplace, sa corporate, kung kahit ikaw lang mag-isa, tumatayo sa tama, tumayo ka ng matatag. Amen? Hallelujah. Standing alone. I had my moments in my first job, sa una kong trabaho sa Nestle, merchandiser kami. Nagdi-deliver kami ng mga goods ng Nestle sa store to store. Pero itong kasama ko, tinuturuan niya ako ng mali. Hindi ko matake. Sabi ko sa father ko, sabi ko, baka mag-resign na. Mag-resign na kaya ako. Sabi niya, depende sa iyo kung yan yung conviction mo. Kasi it's a matter of conviction. If hindi mo matake, dahil conviction mo yan, then you should not violate your conviction. Hello? Kasi yung conscience na binigay ng Lord, si Lord nagbigay ng konsyensya sa bawat isa. Hello? Sabi mo, Pastor, hindi ko po alam yung batas. Even though you do not know the law of God, God placed conscience in our hearts. Every one of us, nilagyan tayo ng Lord ng konsensya. Alam mo kung lumalabag ka at alam mo kung hindi. Alam mo yun, may kaba. May parang bumibilis yung heartbeat mo kasi alam mo you violated something. Amen? Di nag-resign ako. It's just a job. Trabaho lang yun. Hindi ko pagpapalit yung conviction ko. My conviction is more valuable than any other thing. Kaya akong bigyan ng Lord ng trabaho na mas maganda kaysa doon sa tinuturoan ako ng mali. Hello? You are not at the mercy of your job. Hello? Si Lord nagbigay niyan, kaya ka rin bigyan ulit. You don't need to beg because si Lord yung provider natin. Amen. Sino nakapanood niyo ng X-Men? The Last Stand. Napanood niyo yun? Yung mga kabataan. Alam niyo yun, no? X-Men. Yung may mga powers, sina Wolverine, sina Jean Grey, sina Cyclops, sina Professor X. Yung isang episode dyan, yung The Last Stand, hallelujah, they took a stand. Amen? Dahil discover nila yung cure sa mutations nila, na pwede silang bumalik sa normal. So ngayon, pwede silang pumili kung babalik sila sa normal. Sila maging mutant. Hello? They have the choice to give up their powers and to become fully human. Doon sa istorya po. And then, pwede naman na ma-retain nila na unique sila. Ganun na silang pinanganak and remain isolated. But they were isolated. Kung minsan, pag ikaw lang yun mag-isa lang gumagawa ng tama, feeling mo na-isolate ka. Feeling mo, sasama na lang ako doon kasi ako na lang mag-isa dito. Di ba? But you need to know where you stand. Para alam mo kung ano yung stand conviction mo talaga bilang Kristiyano. Remember,
attractive ka sa kanila. Hello? Tingnan mo yung puno. Pag hindi pa yan hinog, hindi yan babatuhin. Hello? Pero pag nakita na hinog, doon na yan, may susungkit na, may babato, kukunin ng kapitbahay mo. Diba? Kasi hinog na eh. Kaya yung Christian life, nagiging attractive yan pag meron kang paninindigan. Hello? If you're an honest Christian, attractive ka. Kaya hinihila ka nila. Kumupya ka na kasi para pumasa ka. Hello? Sabi ko, bahala lang mag-65 dyan, basta akin yan. Conviction ko yun eh. Hindi ko alam kung ano conviction nyo. Bahala lang mag-75, basta di ako nangopya. Cheating! Kala mo, maliit lang na kasalanan yun. Wala pong maliit na kasalanan. Lahat po, pare-pareho. Hello? Wala pong venial sin. Wala pong mortal sin. Lahat po yan. No? It is sin. Sabi mo kahit mo, Pastor, white lies lang yun, blue lies o yellow lies, kahit anong kulay ng lies, lies pa rin yan. Hello? Because you're violating something. You know it in your heart that you are violating something. Kaya yung istorya po ng X-Men, no, The Last Stand, nagtapos po yon na yung mga mutants, yung iba pumili na maging tao ulit, yung iba pinili nila na maging mutant pa rin. They made a stand, they choose kung ano yung worth living for para sa kanila. Ikaw na Kristyano, napili mo na ba kung what is worth living for you? Ano ba yung kaya mong mabuhay doon at kahanda kang mamatay para dyan? Hello? Dahil si Jesus namatay para sa atin, handa rin tayong mamatay para kay Jesus. Amen? Hallelujah! Tingnan niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego. They took a stand in their faith. Hindi sila nag-bow down doon sa Diyos-Diyosan na Nebukadnezar. Tumulog yung mga plautar, trumpeta, arpa, lahat lumuhod. 3 lang ang hindi lumuhod. They took a stand, kahit 3 lang sila. Anong ginawa? Nilagay sila sa hornuhan. Susunugin, kasi yun yung batas. Anong nangyari? Niligtas sila ng Lord. Hindi sila nasunog. Sabi ng hari, di ba 3 lang yung tinapon natin? Ba't parang may isa pa? Parang katulad ng tao din, no? Na parang anghel. Sama nila si Jesus. Paglabas nila sa hornuhan, kahit amoy na sunog, wala. Kahit isang buhok, walang may nasunog. Because the Lord protected them because they took a stand. The Lord will take care of your finances. The Lord will take care of your properties, of your life, of your health, if you honor Him. Hindi mo kailangan matakot sa kaaway na i-bribe ka na para lumuhod sa Kanya. Hallelujah. And as Christians, para tayong mga X-Men. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, X-Men yan, an X-women. Hello? Bakit? Because we are taking a stand. Amen? You are not who you are before. Kaya X-Men ka na. Kung dati ganyan yung buhay mo, iniwan mo na yon, X-Men ka na. Hello? Dati pala mura ka, ngayon, puro verse na nung lumalabas sa Biblia. X-women ka na, X-Men ka na. Kasi wala na yung dati mong buhay. Pag Kristyano ka, may binabago sa buhay mo. Amen. The old was gone, the new has come. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hallelujah. Pag ikaw na kay Kristo ka na, tinanggap mo si Jesus bilang personal Lord and Savior mo, the Lord will accept you as you are, but He will not let you stay as you are. Tanggap ka ng Lord. Amen? Tingnan mo yung yung babae na nahuli na caught in adultery. Babatuhin na sana siya. Nagsulat-sulat doon si Jesus. No? Sabi ng mga scholars, may sinulat ni Jesus doon ay yung 10 Commandments. No, that's why naano sila. No? Probably. Sabi ni Jesus, sino yung walang kasalanan, siya yung unang magbato. Lahat guilty, including us. Amen? We are all guilty. We sinned against God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Amen? At wala ni isa doon, righteous, para maghukom. Si Jesus lang. Pero sabi ni Jesus, your sins have been forgiven. Sabi niya, go and,
go and sin continually? Ang sabi, go and sin no more. Amen? Palakpakan natin yung Lord. In-acknowledge siya ng Lord, pero sinabihan siya na, go, malaya ka na, you are free. Amen? Kasi dapat batuhin siya eh. He was deserving of death. Sa batas ni Moses, deserving siyang mamatay. Pero ano ginawa ni Jesus? Go, ibig sabihin, pinalaya siya. Pinalaya siya, and then, ano sabi? Merong responsibility. Hello? Ano sabi? Sin no more. Malaya ka na, at huwag ka na magpaalipin ulit. Ayan ang ibig sabihin nun. Malaya ka na, huwag ka na magpaalipin ulit. Di ba? Naligo ka na, tapos nagpaputik ka ulit. Di ba? Sino dito sa inyo naligo ka, tapos nagpadumi ka ulit? Di ba? Pag naligo ka na kasi may lakad ka, di ba? Malinis ka na, at hindi ka padumi na ulit kasi gusto mo fresh. Pupunta ka ng simbahan, fresh. Hallelujah. Tingnan mo katabi mo, fresh yan. Thank you, Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Yung dating ikaw, wala na yon. Hello? Yung dating ikaw na palamura, yung dating ikaw na hindi makarinig ng ano, grabe, no? Do or die, gabray na silang. Di ba? Andres Bonifacio, go, go, go. Lalaban hanggang kamatayan. No? Pero ngayon, no? Dati ikaw, no? You're a cheater. No? The old has passed. Hello? Kung ano pa yung dating ikaw, the old has passed away. Amen? Dati ikaw ay hindi ka makapagpatawad. Ngayon, sa grasya ng Lord, nakakaya mo na magpatawad. Amen? Hallelujah. The new has come. Yung bago nandyan na, si Jesus. Siya yung bago sa buhay natin. Siya yung nagbabago ng buhay natin. Amen. And every time you stand alone, no? Ibig sabihin po ng standing alone, you are refusing to do what's wrong. Amen? You refuse na makiparticipate sa gawaing masama. You stand alone. You refuse to do what's wrong. Pag ginawa mo yan, ibig sabihin, parang sinasabi mo sa Lord na, Lord, you respect God and you revere His word. Hello? And you are saying to the world, sinasabi mo sa mundo, I have something worth standing for. Hello? Every time na you refuse to do what's wrong, parang sinasabi mo sa mundo, hello? Superior itong meron tayo. Hello? Superior itong meron tayo. The Christian life that we had, Jesus in life, is more superior than any temporary things in this world. Amen. Mas mabigat si Jesus sa buhay natin. No, offeran ka dyan ngayong 500 million, mas mabigat yung conviction mo sa 500 million. Hello? You're still there? Hindi mo pagpapalit si Jesus. He is worth more than anything in this world. Sabi ng kanta, I will not trade you for silver or gold. I will not trade you for riches and soul. You are... nakalimutan ko na. Basta yun po yun. You are my everything. Yan, si Jesus yung everything mo eh. Amen? You have something worth standing for. The ability to stand alone for that which is right is one of the clearest evidence of maturity. Malalaman mo na mature ng isang Kristiyano, hello, pag marunong siyang manindigan. Hello. Ang Kristiyano na, alam mo yon, hindi rooted sa Word of God, at malalaman mong baby Christian kasi mabilis matangay. Hello. Kung saan yung alon, doon. Kung saan yung hangin, doon. Isa sa ebidensya na pagiging Kristiyano na mature, you know where you stand. May paninindigan ka. Alam mo yung tama at mali. Yung mundo ngayon, walang tama at mali. Everything is relevant.
Hello? Yan ang prinsipyo ng mundo ngayon. Kung ano yung tama sa tingin mo, yun yung susundin mo. Hello? Truth is not truth because it is true to yourself. Truth is what the Word of God says. Hello? Pag sinabi ng Lord na mali yun, mas matalino pa tayo minsan kay Lord. Amen? Oh, gusto pa nating, alam mo, we make ourselves gods when we do that. Oh? Parang tayo yung Diyos. Bakit? Kasi tayo yung nasusunod. Hindi yung Word of God. Hindi si Lord. Every time we disobey the Word of God, it is a direct offense to God. We are directly disobeying God. Hello? When we disobey His Word, we disobey God. Hello? Dahil si Lord yung nagbigay ng batas. Tama? Di ba? Pag sinuway mo yung nanay mo, na, anak, babalik kang, pag alas 6, dapat nandito ka na, ha? Oh, hindi mo lang sinuway yung alas 6 na utos, sinuway mo yung nanay mo na nagbigay ng utos. Hello? Are you still there? When must we stand alone? Hallelujah. Kaya po kung tayo po may panindigan, no, itong type po ng commitment na to, no, committed ka sa tama. Amen. It attracts people. Hello? Paano nagiging attractive ang Kristyanismo? Hello? When you have a commitment, you know where you stand. Sabi niyo, ay, kakaiba tong tao na to, ah. Hello? Kakaiba siya. Gusto ko yan. Gusto ko siya. Gusto ko yan. Saan nagsisimba yan? Sasama ako. It attracts people who are looking for something worth living for. Kasi may mga tao na wala silang something worth living for. Hello? Meron ba dito? Alam mo na kung kanino ka para dapat mamamatay? Hello? At kung saang kausa ka dapat mamamatay, alam mo ba? No, pag na-discover mo yan, amen, you have something worth living for. Hallelujah. Handa ka na mamatay at mabuhay para kay Lord kasi nakita mo na kung ano yung dapat mo paninindigan. Alam mo yung katotohanan. Hallelujah. And it builds mature qualities of leadership in the one who takes a stand. No, nagbibuild to ng character sa atin. And every time we take a stand, it builds character. Amen. But every time we compromise, no, an unstable person, a double-minded person is unstable in all his ways. No, kaya kung minsan, di mo alam kung saan ka, kasi yung read version, sabi po dito, wise people see trouble coming. Hello? Ang matalinong tao, wise person, alam niya kung may trouble. Alam niya kung merong kapahamakan na mangyayari. At maiiwasan niya ito. Wise people see trouble coming and get out of its way. But fools, ang hangal daw, go straight to it and suffer for it. Fools, ang hangal daw, go straight to it and suffer for it. No, ito ay paghahalimbawa sa isang matalinong tao at isang hangal. Ang isang matalinong tao, he see troubles when it's coming. But a fool, hindi niya alam, dire-diretso lang siya, hindi niya alam, na mapapahamak na pala siya. Sabi pa sa isang Proverbs po, there is a way that seems right to men, but in the end, it leads to death. Meron tayong minsan, no, akala natin tama yung ginagawa natin, pero ang dulo po nun, kamatayan. Akala mo tama, no, because the heart is the most deceptive. Pwede kang linlangin ang puso mo. Hello? There is a way that seems right to men, but in the end, it leads to death. Hallelujah. The wise see trouble before it happens. Hello? Pag ikaw, Kristiyano na matalino, amen? Nakikita mo, no, hindi mo kailangan pumasok pa doon sa gulo na yan, nakikita mo na, hello, nakikita mo na may gulo dyan. There are situations in our life that we could have avoided. Hello? May mga sitwasyon po sa buhay natin na pwede dapat natin maiwasan. Amen. At hindi mo dapat danasin dahil malayo pa lang nakita mo na ay ito papunta to sa kapahamakan. Hello? Are you still there? And the wise Christian, ganun siya mag-isip. Rather than
no? Hayaan mo lang yung sarili mo. Alam na alam mo papunta sa kapahamakan yon. Hinayaan mo lang yung sarili mo. You are not a wise Christian. Ang sabi dito, foolish. Hangal. Biruin mo yon. Ligtas ka na, pero meron talagang mga ligtas na hangal. At merong ligtas na matalino. Are you still there? Sabi mo, langit ka naman talaga. Sige, okay naman, langit ka naman eh. Hello? But there are situations in our life that could have been avoided. Amen? Na hindi ka na dapat pumunta doon. Hallelujah. Are you still there? Sabi mo, Lord, continue to teach me and rebuke me. Hallelujah. Hindi tayo iiwas. Hindi tayo iilag. Amen? Sabi mo, Lord, tamaan mo ako. Thank you, Jesus. There are 3 questions na kailangan natin tanungin, no, about our situation before we stand alone. 3 questions we must ask about situations before we must stand alone. Una-una, is this a situation that I should be in? Ito ba yung sitwasyon na dapat pasukin ko? There is no glory in standing alone in a situation which God never intended us to be involved. For example, it is not wise for a Christian to accompany a friend to a bar and then feel that he is standing alone because he refuses a drink. Sabi ng tropa mo, tara, samahan mo ako sa bar. Diba? Alam mo naman anong ginagawa sa bar. Nung college ako, may classmate kami, Chua yung apelyido niya, mayaman eh. Lagi silang umalis. Na-intriga ako kung saan sila pumupunta. Sama ako sa kanila. Nakakotse. Siyempre, libre. Kumain kami doon. Sabi ko, doon sila sa malapit sa dagat. Kumain sila ng soup number 5. Sabi ko, sarap naman. Pagkatapos noon, soup number 5, yun yung organ ng, di ba, ng kalabaw ba yun o baka? Pagkatapos doon, pumunta na sila doon sa, sa maraming ilaw-ilaw. Sabi ko, teka lang, uwi na ako. Sabi ko, parang ibata to Sabi ko, kayo na lang dyan. Sabi ko. E di, pumasok na sila doon. No? Ako sumakay na ako na jeep, umuwi ako kasi iba pala yung trip nila. Akala ko, gala-gala lang ba? Akala ko gala-gala lang, kain-kain. Pagkain lang, go ako dyan. No? Pagkakain, invite nyo ako. Pero pag mga iba na, huwag nyo na ako i-invite. Eh di pagkatapos nun, no, doon ko pala nalaman na yun pala yung trip nila, kaya hindi na ako sumama sa kanila. Tinry ko lang naman na first time ko sumama sa kanila, kung inaalam ko kung ano yung mga trip nila ba. Iba pala yung trip nila. Hallelujah. And you need to stand alone. No? Sabi po dito, it is not wise for a Christian to accompany a friend to a bar and then feel that he is standing alone. Samahan mo ako, punta tayo doon. No? Tapos sumama ka din. Tapos nandun na kayo sa loob. Pre, 1 bottle lang, inom ka. Tapos paayaw-ayaw ka. No, kung una-una pa lang sana, hindi ka na sumama, hindi ka na nayaya. Are you still there? There are situations that could have been avoided if you are wise enough not to put yourself in a situation. Are you still there? Kung una pa lang sana, hindi ka na pumunta doon, hindi ka na makukompromiso. Hello? Sabi niya nga, there is no glory in standing alone in a situation in which God never intended you to be involved. Hindi ini-intend ng Lord na ma-involve ka doon or mag-participate ka doon. Kaya hindi ka dapat pupunta doon. Tapos feeling mo nagsa-stand alone ka kasi nire-refuse mo. Hello? Parang sinasabi mo na hawakan mo yung apoy, ay hindi ako mapapaso nito. Hello? Hindi wag mo hawakan para hindi ka mapaso. Hello? Are you still there? So, doon dapat tayo mag-stand alone sa mga sitwasyon na yon. Because we will be violating, no? 1 Thessalonians 5:22. Basahin po natin. In every principle po, there are verses. The prudent, 1 Thessalonians 5:22. Hallelujah. Abstain from every form of evil. Ano daw sabi ng 1 Thessalonians? Abstain from all appearance of evil.
Iwasan mo daw. Amen? Iwasan mo. Every appearance of evil, iwasan mo. Hallelujah. Huwag mong sabihin sa sarili mo, ay hindi ako maapektuhan nito. Malakas ako. Huwag mong isipin na malakas ka, baka bigla kang bumagsak. Hello? Huwag mong ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na yon. Pwede mo naman pala ma-avoid. Wise sees danger before it happens. Pangalawa, is a clear biblical principle involved. Sa pagpili natin sa pag-stand alone, dapat i-consider din natin kung involved ba ang biblical principle dito. Baka nababiolate natin yung prinsipyo ng Biblia. When people know, no, lalo na pag alam ng tao na may paninindigan ka, pwede nilang gamitin yung, tara, sama ka sa amin. Tayo? Ibagsak, di ba? Kasi nakita niya na may paninindigan ka, ito, i-recruit natin to, grabe to. Lumalaban talaga to. Di ba? They will try to get you involved in their causes. I-impluwensyahan ka nila sa kausa nila. Hello? And all too often, causes, no, kausa po, na parang tama din. No? Pag pinakinggan mo, parang tama din. Hello? At looks reasonable. No? Parang logical din. Parang makes sense. No? Di ba parang it makes sense? Di ba? But actually, it violates a clear biblical principle. For example, you might be asked to join a group which refuses to pay taxes. Tayo magbayad. Ang gobyerno natin, corrupt naman yan. Hello? May magsusulso sa'yo dyan. Diba? Huwag ka na magbayad ng tax mo kasi gobyerno natin, ginagamit na lang naman yan sa maling paraan. This movement violates both precept and testimony of Scripture. Kasi klaro sa Biblia, sinasabi, Romans 13:1, basahin po natin. Romans 13:1. Hallelujah. Para klaro po. Romans 13:1. Basahin po natin. Ready? Go. Klaro, hindi? Ano sabi? All of you must obey the government rulers. Everyone who rules was given the power to rule by God. And all those who rule now were given that power by God. Hello? Kung may niluklok man dyan, hello? Si Lord ang nagluklok dyan. Remember sa Israel? Pag yung Israelites, hindi sila sumusunod sa Diyos, sumasamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan, ano nangyayari? The Lord will raise up, no? Yung nation, the neighboring nation, ipapatalo sila. Para maging silbing ehemplo sa kanila na pag hindi sila sumunod sa totoong Diyos, matatalo sila. Hello? Dahil nananalo sila, dahil sumusunod sila sa Diyos. But when they obey God, no, the nation becomes prosperous. Nagiging successful. At ipinapanalo sila ng Lord kapag sumusunod sila sa totoong Diyos. Hallelujah. Because the Lord disciplines those He loves. Are you still there? Nididisiplina ng Lord dahil mahal ka niya. Sabi mo, ano ba ito nangyayari sa akin? Baka dinidisiplina tayo ng Lord. Hello? Bakit? Kasi mahal ka niya. Kasi gusto kanyang ibalik doon sa original na plano niya. Kasi doon sa original, doon kanya pagpapalain. Amen? Mas maganda na dinidisiplina tayo ng Lord kaysa sa mapahamak tayo na hindi natin alam. Hello? Because that discipline, that rebuke, is an expression of God's love. Tingnan mo yung nanay mo. Nabibingi ka lang minsan, pero mahal ka nun. Di ba? Yung tatay mo minsan, napapalo ka na lang, pero dahil mahal ka nun. Bakit? Kasi gusto kanyang ituwid. Amen? Mahalin nyo sila. Sino dito na-miss mo yung palo? Hallelujah. Yung mga generation ngayon, na-miss nila yung palo, hindi na sila mapapalo. Papagalitan mo pa lang, kakasuhan ka na.
Di ba? Maraming balat sibuyas ngayon. Di ba? Dati may mga walis tingting, no, may 2x2, may hanger, no, may ano pa ba 'yon? Tubo. May sako. May belt, di ba? Dinidisiplina dahil mahal. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino nagpapasalamat na dinisiplina sila ng parent nila? Amen? Totoo? 1 Peter chapter 2 verse 13, basahin po natin hanggang 15. 1 Peter chapter 2 verse 13 to 15. 1 Peter chapter 2 verse 13. Be subject for the Lord's sake to every human institution. Kung nagpapailalim man tayo sa gobyerno, dahil kay Lord yon. We are doing it for the sake of Jesus. Because we revere Him, we submit to Him. Hallelujah. For the Lord's sake, submit yourselves to every human authority, whether to the king as supreme, 14, or to the governors sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Tinalaga sila ng Lord to punish those who do evil things at i-reward yung gumagawa ng mabuti. Hallelujah. Verse 15, for this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. For it is God's will that by doing right, you should silence the ignorant talk of foolish people. Kaya po, pag meron po dyan sa inyo, kinukumbinsi ka, no, that the government does not have a constitutional right to collect income tax from you, stand alone for truth. Dapat manindigan ka sa katotohanan by saying, sasabihin mo, as a Christian, bilang Kristiyano, I am governed by a higher law. Hello? Than the Constitution, and that law commands me to pay taxes. Bilang Kristiyano, under tayo sa mas higher law. Hello? Kesa sa Constitution. And that law commands us to pay taxes. Sabi ni Jesus, give to Caesars what is due unto Caesars, and give to God what is due unto God. Ibigay mo yung para kay Caesar, ano yon? Tax. Ibigay mo yung para kay Lord, ano yon? Tithes. Tama? Violate ba ni Jesus? No. He reinforced it. Hindi niya sinabihan yung tao na mag-aklas sa gobyerno. Anong sinabi niya? Magpailalim kayo. Submit. Amen. Submit to the governing authorities. For the Lord's sake, submit yourselves to every human authority, whether to the king as supreme. Kaya pag ganun na po, kinukumbinsi ka na, sa kausa na ganun, you need to make a stand. Dapat, bilang Kristiyano, alam mo kung saan ka tatayo. Next, should standing alone also involve an appeal? No, meron naman kuminsan na mga kailangan mo manindigan at kailangan mo mag-appeal. May example po dito. When you are required to do something that you know is contrary to the Scripture, no, pag may pinapagawa sa iyo na taliwas sa sinasabi ng Biblia, it may be wiser, no, mas matalino daw, to stand alone by making an effective appeal. No, gumawa ka ng appeal. Ask yourself, is the one giving me this instruction acting on his own or by the authority of another? Tanungin mo yung sarili mo, ito bang nagbibigay sa akin ng instruction galing sa kanya or galing sa higher authority? Katulad ni Daniel po. Sina Daniel, di ba magsiserve sila sa hari? No, kasama sina Shadrach, Meshach, at Abednego. At sabi ng hari, ito yung kainin nyo. Si Daniel, he purposed in his heart not to violate his conviction. Ang ginawa niya, bigyan mo lang kami ng gulay. Hello? He defied yung utos ng hari na ito'y pakain, meat, saka kung ano-ano pa. Si Daniel, gusto niya, gulay lang. Tingnan natin kung sino yung mas malaki sa pinakain ng gulay at doon sa may meat. Ikumpara natin, naggawa siya ng appeal sa hari.
Daniel was offered the king's meat. He didn't speak with the waiter. Hindi siya nag-appeal doon sa nagdala ng pagkain sa waiter. Hello? Saan siya nag-appeal? He went to the prince of the eunuchs and made his appeal. Dapat alam natin kung saan tayo maggagawa ng appeal. No? Huwag doon sa waiter o nagdala. Doon ka mismo sa prince ng eunuch. He appealed and suggested a creative alternative. Sabi ni Daniel, sabi niya, sige, try natin. Hayaan mo na kami kainin namin to. Tapos sila ganyan. At after ilang months, titingnan natin kung sino yung mas malusog. At ganoon na nga nangyari, mas malusog sila. Kasi yung kinain nila, mga gulay. No, kaysa doon sa inoffer ng prince of the eunuch. Hallelujah. And with that, you need to stand alone and to make an effective appeal. Amen? Are you still there? Mag-appeal ka. No, hindi ka lang tanggap ng tanggap. Tama? Dapat alam mo kung ano yung nakakabuti sa'yo at hindi. Okay. Next. What are situations in which we must stand alone? Ano po yung mga sitwasyon na kung saan kailangan natin manindigan? Una, when asked to participate in deals or activities which causes personal loss to any other individual. Kung hinihikayat ka, no, gumawa kayo ng mga kasunduan, no, or mga transaksyon kung saan no, yung ibang tao malulugi. Proverbs 1 verse 10 to 9. Proverbs chapter 1 verse 10 to 19 pala. Proverbs 1 verse 10 hanggang 19 po basahin natin. My son, if sinners entice you, do not consent. Kapag ini-entice ka daw, kinukumbinsi ka na, huwag kang pumayag. Hello? Pinipersuade ka nila, huwag kang pumayag. If they say, come with us, let us lie in wait for blood. O, halika dito, may papatayin tayo. Let us ambush the innocent without reason. Trip-trip lang, patayin natin to. Hello? Huwag kang papayag. Verse 12, like Sheol, let us swallow them alive. No, katulad daw sa impyerno na Hades, sa Sheol, let us swallow them alive. No, papatayin nila and whole like those who go down to the pit. Verse 13, we shall find all precious goods. We shall fill our houses with plunder. No, kukunin natin lahat na makukuha natin. Magnanakaw sila. Huwag kang papayag. No, kung yayain ka. Tara, magremedyo tayo. No, kung minsan, sini-change nila yung word, yung euphemize nila, para hindi masyadong mali pakinggan. Tara, diskarte tayo. Yung pala magnanakaw sila. Tara, magdiskarte tayo. Ginagawa nilang pinapalitan yung word para hindi masyadong pakinggan. No, pag sinabihan ka nun, no, huwag kang sasama. We shall throw in your lot among us, we will all have our one purse. Tapos na ba? 15. My son, do not walk in the way with them, hold back your foot from their paths. Huwag kang kasama sila. Hello? Ano sabi diyan? Huwag kang lalakad. Kasama sila. For their feet run to evil. Sila, atat sila gumawa ng masama. Hello? And they make haste to shed blood. Nagmamadali silang pumatay ng tao. O, pag merong mga ganyang kasama, huwag mo silang sasamahan. Hello? Are you still there? Kasi pag sumama ka, no, tulad ng sinamahan ko, naalaman ko na, doon pala sila papunta lagi. Hindi na ako sumama. Ang impluwensya ang dali nila. Hello? Kasi dapat be wise. Amen? Alamin mo, when you are asked to participate sa mga transaction or activities which causes personal loss to any other individual, you need to stand alone. Amen? Are you still there? Next, when asked by a family member, no, kahit pamilya mo pa. Hello? Minsan, appealing yung pamilya, no? A Christian friend, kahit Kristiyano pa. Or an unbeliever, no, hindi mananampalataya, to do anything that would violate your moral conscience. No? Kung minsan, akayin ka sa mga na hindi nataliwas sa konsyensya mo.
Daniel chapter 1 verse 8, basahin po natin. Sabi niya po dito, kahit family member or Christian friend or an unbeliever, no? Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel resolved that he would not defile himself. Ayaw niyang violate yung conviction niya with the king's food or with the wine that he drank. No, ayaw niya uminom ng wine. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. He stood alone. Kaya siya lang mag-isa. Hindi niya hinayaan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Verse 2, for you know what instructions we gave you, the Lord Jesus. Verse 3, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Tinawag tayo ng Lord para magpalinis. Ano sabihin? Abstain sexual immorality. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor. Amen. Because our body is a temple of God. Hindi natin gagamitin to para sa impurity. Verse 5, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. No, kahit yayain ka pa. No, sabi dito, a family member, a Christian friend, or an unbeliever, wag na wag kang papayag. You need to make a stand. If it violates your conscience. Hello? Are you still there? Amen. 6, that no one transgress, no, and wrong his brothers in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand, and solemnly warned you. 7, wag daw natin i-violate yung mga brothers and sisters natin. For God has not called us for impurity, but in holiness. Verse 8, therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you. Pag i-violate natin yon, we are disobeying not just man, but God who gave the command. Amen. Laro po. Next, when asked to look at sensual pictures, magazines, books, movies, or TV programs. Matthew chapter 5, verse 28. Kapag niyaya ka lang tropa mo, kaibigan mo, tara, manood tayo ng porn. Tara, manood tayo nito, no, na malaswa. Matthew 5, verse 28. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Hindi mo kailangan makipagtalik para matawag na adult. When you look at the woman, sabi po dito, at a woman with lustful intent, you are already committing adultery. Grabe, no? That's why you need to stand alone. 1 John chapter 2, 15 to 16. 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Paano mo malalaman na mahal mo si Lord? Hello? Of course, you love the Lord and you do not love the world or anything in this world. 16 na ba yan? For all that is in the world, the desires of the flesh, no, lagi mo yung pong lust of the flesh, the desires of the eyes, lust of the eyes, and the pride of life. Yung tatlo lagi inatake na kaaway sa atin. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. No, yung yabang, no, yung pagnanasa sa laman, no, at walang control sa kung ano makikita. Indulgence, the things we see, no, is not from the Father, but is from the world. Hindi nagagaling sa Lord yun, kundi sa mundo. If you are asked to do this, you need to stand alone.
No. You say no. Learn to say no. Amen. Learn to refuse. No, wag lang puro oo at sunod. Opo, yes. Learn to say no. Amen. Are you still there? When pressured to wear clothes or follow fads which violate modesty. Pag ikaw, pinipressure ka, nasuotin mo to, o sumunod sa uso, hello, which violate modesty. Romans 12 verse 2. No, meron magsusuot minsan. Parang, ano na lang, no? Strap na lang. Sasakay sa jeep, mababa dito, mababa rin dito. Pag upo niya, siyempre umangat, hihilain na naman. Ilalabas na naman dito, hihilain na naman. Kung ganun-ganun siya. Oh. Kung una-una pa lang, pinili mo sana yung damit mo, hindi ka na naggaganon. Ibig sabihin, you dress modestly. Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this world. Pag tayo makiuso sa mundo. Hello? Tingnan mo yung uso noon. Malapad, yung mga pantalon noon. Well, bottom, malapad. Yung parang pag naglakad ka, nagwawalis ba? Lahat malinis yung dinadaanan mo. Natandaan niyo yun? Dati si Papa nagpapastor siya. Siyempre kung ano yung bibigay sa kanya, susuotin niya kasi yun ang binigay eh. Tapos wala pa alam sa fashion. Siyempre, bell bottom dati. Tapos yung polo, may yellow, may pula, koloretes ba? Hindi alam kung ano yung itsura. Sige lang, fresh pa rin. Kasi wala naman siyang magawa, wala naman siyang pera eh. Binigay lang sa kanya, hindi suotin niya. Basta modest, malinis, nilabahan mo. Amen. Hindi yung uso ngayon, sa sunod naman, iba na naman yan. Iba na naman. No, kita mo yung minsan sa fashion show? No? Parang strap na lang. Ba? Parang confident maglakad. Meron namang iba, parang iba-iba yung disenyo, baka ano ba? Nag-iiba yung uso. Ano sabi ng Biblia? Do not conform to this world. Kung tayo makiuso sa sa mundo, but be transformed by the renewal of your mind. Doon tayo mag-focus sa pagbabago ng utak. Pagbabago ng pag-iisip. Dapat doon nakatuon yung pansin natin, di sa mga kung ano yung uso. Hello? Kasi ang uso, nagbabago yan. Pero dapat ang unang mabago, ito. Kaisipan natin, be renewed in our mind. That by testing, you may discern what is the will of God. Dapat alam mo kung ano yung kalooban ng Lord. O, ngayon, sa henerasyon natin, dapat alam mo kung kalooban ba yan ng Lord o hindi. Good ba yan? Acceptable ba yan? And perfect? May nakita nga ako dyan slogan. Ano ba yan? Sa Rotary ba yan? Ano bang nakalagay dyan? Good. Ano ba yung tawag? Basta meron nakalagay. Parang tatlo yan eh. Meron silang batayan para i-test. Sa Bible, tinuturuan din naman tayo. Kalooban ba ng Lord yan? What is the will of God? Kalooban mo ba to, Lord, na nandito ako ngayon sa may tug-tug-tug-tug? Hello? Nandito ba dapat talaga ako? O dapat nasa bahay-sambahan ako? Hello? Kalooban mo ba to, Lord? Acceptable ba to? Is it perfect? Is it holy? Hello? Banal ba ito? Yun yung mga batayan natin. Amen. Kalooban ba to ng Lord? Is it good? Is it beneficial to me? Kaya pag ikaw, pinipressure ka, minsan napapressure ka dahil yung uso doon sa school nyo, no, kung ano yung maikli, yun yung uso. No, kahit yung uniform dati, di ba, mababa? Ngayon gusto na nila, kahit mababa yung prescribe, yung iba hanggang dito talaga. Kasi gusto talaga i-flex ba? Di ba? Pero pag may peklat siya, gusto niya mahaba. No, pag gusto mag-flex, gusto maikli. Follow the fads, yung mga fashion, which violates modesty. Tayong mga Kristiyano, nandoon lang tayo sa modest na spectrum. Amen. No, sabi ko nga sa inyo, di ba, nung last time, pag pupunta tayo ng dagat, magbihis tayo na hindi tayo lang yung titignan. Amen? Pang beach na bihis, pero yung hindi lang ikaw yung titignan. Amen? Modest lang. Amen. Hallelujah.
Next, when invited by a non-Christian to go out on a date, 2 Corinthians. O, di ba? Siyempre, may mga nagdi-date na dito. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 15. May guidelines din po si Lord. Amen? 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Hallelujah. Klaro po. Huwag tayong makisama. Amen? Doon sa hindi mananampalataya. Rule po yan. Amen? For what partnership has righteousness with lawlessness? Anong common sa inyo? Ikaw, Kristyano, siya hindi. Ano yung common? Walang common. Or what fellowship has light with darkness? 15. What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? Kaya mainam, sabi ko nga, nung ako minsan sa church, nagkakahiyaan pa. Sabi ko, maganda, kayo-kayo na lang. Hello? Yung isa dadagitin pa sa kabila. Pag dito, hello, nandito na tayo, dito sila makita, pag nag-anak yan, dito pa rin. ROI pa din. Tignan yung mga Muslim, hindi sila nag-i-evangelize, pero nanganganak na marami. Dumadami sila. Dami sila. When you are invited by a non-Christian to go out on a date, no? Sa Western culture kasi, uso yung date para malaman kung compatible daw, kung compatible or hindi. No? Parang pag bumili ka ba ng sasakyan, i-road test mo muna. Pero sa relationship po, hindi ganon. Walang road test sa relationship. Amen. Hindi mo pwede i-testing muna, tapos pag ayaw mo, sa uli mo na. Hello? Are you still there? Kaya ikaw, if you are invited by a Christian to go out on a date, dapat alam mo tong verse na to. Amen? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make you my dwelling place among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Kaya kung minsan po sa pag-aasawa, dapat piliin mo kung sino yung maasawa mo. Para ma-avoid mo yung sobrang daming gulo. Hello? Kasi magkaiba kayo ng isip. Kung wala ka pa doon, pwede ka pang pumili. Ay, salamat Lord, pwede ka pang pumili. Pero kung nandyan ka na, yung grasya ng Lord sapat sa inyo. Hello? Sabi mo, Pastor, paano yan? Nakapilit ako ng mali. The grace of God is more than enough. Grasya ng Lord. Amen? Kasi sa grasya ng Lord, hallelujah, walang imposible. Pero pag ikaw may chance ka pang pumili ka ng mas mainam at maayos. Amen? Palakpakan natin yung Lord. Next, when encouraged to participate in a practical joke, Proverbs 26, verse 18 to 19, sabihin mo, joke lang naman yun. No? Namatay na yung kaklase mo dahil sa joke nyo, no? Joke pa din. When encouraged to participate in a practical joke, Proverbs 26, verse 18 to 19, basahin po natin. Bilisan na lang natin. Like a madman who throws firebrands, arrows, and death, 19, is the man who deceives his neighbor and says, I am only joking. No? Sinunog mo yung kapitbahay mo, tapos sabihin mo, joke lang yun. Diba? Sinaktan mo yung tao, sabihin mo, joke lang. Hello, di ba maraming mga prank-prank? Basta sabihin mo, prank lang, joke lang. Hello? If you are encouraged to participate in a practical joke, learn to stand alone. Hindi yan. Nakakasakit yan ng kapwa. Hindi ko gagawin yan. Amen. Sabi ng Lord, love your neighbor as yourself. Ikaw ba gusto mo gawin yun sa sarili mo? Ba't gusto mo gawin sa iba? Hello? Sabi ng golden rule, do unto others what you want others to do unto you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin sa'yo. Tama? Ikaw ba gusto mong gawin sa'yo yon? Tapos sasabihin lang, ay, joke lang yon. Ay, prank lang yon. Di ba? Usually, ginagamit lang doon sa dulo. Joke lang yon, pero nasaktan na ang emosyon. Hello? Meron namang joke na wholesome. Pero yung joke, no, na nakakasira ng emosyon, nakababa ng dignidad, hindi para sa atin yon. Amen? May joke naman na wholesome at pwede naman tayong tumawa ng masaya na walang naaapakan na iba. Amen? Hallelujah! Palapakan natin yung Lord. When urged to defy authority, to gain approval from peers,
who think the authority is unfair. Romans 13 verse 1 to 7. Ito na yung kanina, no? Pag ina-urge ka na lumaban tayo sa otoridad, hallelujah. Di ba kakaibigan tayo? Di ba friends tayo? Dapat samahan mo ako dito. Kahit alam mo nang mali, sama ka pa din. Kasi friends kayo. Yung friendship nyo is based not on what is good. Hello? Romans 13, 1 to 7. Romans 13. Let every person, yan yung kanina, be subject to governing authorities, for there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Verse 2. Therefore, whoever resists the authority, resists what God has appointed, because it is God who appoints leaders. Remember, God chose David, but the people chose Saul. Hello? Yung first king ng Israel, hindi si Lord yung pumili. Sino pumili? Tao. Gusto nila yung matangkad, yung pogi, yung matipuno, yung physical qualities na makikita. Sabi ng Lord, ay nag-choose si Lord according sa heart. At napili niya si David, a man after God's own heart. A shepherd boy. Hallelujah. For rulers are not a terror to good conduct. Kalaban mo lang yung gobyerno pag gumawa ka ng mali. Hello? Pero pag hindi ka gumagawa ng mali, wala ka dapat katakutan. Are you still there? O, di ba, naglalakad ka dyan? Hindi ka pa ganun-ganun kasi alam mo, malinis yung konsensya mo, baka may pulis dito. Bakit ka nagaganyan? Hello? Wala ka dapat katakutan pag tama yung ginagawa mo. Would you have no fear the one who is in authority? Dapat wala kang takot sa otoridad. Di ba, magdadrive ka? Wala kang takot kasi alam mo may lisensya ka. Kumpleto. Pero pag wala, lahat talaga babantayan mo, no? Hindi ka mapakali. Tama, hindi. And you will receive His approval. Then do what is good. Gusto mo maging okay ka sa otoridad? Gawin mo yung tama. Ay, salamat, Lord, umulan. Hindi sila makauwi. Hallelujah. Malapit na po tayo. Kaya para matanggal yung takot mo, gawin mo yung tama. Amen? Hindi ka matatakot sa authority, alam mo, wala kang violation. Hallelujah. Nagbabayad ka ng tax mo, no? Sumusunod ka sa batas trapiko, wala ka dapat katakutan. Amen. Hallelujah. You need to stand alone. Kapag niyayaya ka sa kausa nila na mali, stand alone. Hindi, mali yan. Ayoko niyan. When asked to disregard parents' curfew, or other restrictions, which others tell you don't apply. Ephesians chapter 6, verse 1. Ephesians 6:1. Hallelujah. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi ng kaklase mo at tropa mo, hey, mamaya ka na umuwi. Hindi, sabi ni nanay ko, dapat alas 6 nandun ako. Huwag mo lang sundin yan. Dito ka sa amin, tropa tayo, di ba? Pag ini-encourage ka nila, yung tropa mo, ini-encourage ka na hindi sundin yung magulang mo, you need to stand alone. So, tama po ba? Hindi. Hallelujah. Hayaan mo yung curfew na yan. Hello, remember, yung nanay mo or tatay mo nagbigay ng curfew. And if you disregard the curfew, you are disregarding your parent. Hello? At nasasaktan po yung parent nyo kapag hindi kayo susunod. Tapos sasabihin mo, I love you, ma. I love you, pa. Ang tunay na nagmamahal, sumusunod. Sabi mo, gusto ko nang magkaroon ng freedom. Antayin mo lang, darating yung freedom mo. Hanggat nandyan ka sa bubong, magpailalim ka. Pero pag kaya mo na, edi lumabas ka. Hello? Pag kaya mo na, lumabas ka. Kaya mo naman pala eh. Di mo na kailangan magulang. O lumabas ka, kaya mo mag-isa. Hello? Pero sigurado ako, babalik ka din. Hanggat sa bubong kanila, magpailalim ka, you submit. You obey them. Follow. Darating yung panahon, mamimiss mo yung curfew. Ay, parang hindi na ako hinahanap ni nanay ah. Parang hindi na ako hinahanap ni Papa. Love niya kaya ako, pero nung hinahanap ka, gusto mong kumawala. Hello? Darating yung panahon, mamimiss mo yan. Diba?
because you're now responsible for your decision, kaya hindi ka na masyadong, di ba? Hindi ka na masyadong pinagsasabihan. Kasi responsable ka na. Pero dahil nakita pa ng magulang mo, medyo tanganin pa, kaya merong rules. Kasi alam niya, mapapahamak ka. For a time, sundin mo muna. Hindi naman yan tatagal. Hello? For a time, sundin mo muna. Magpailalim ka. No? And in that year, sabi ko in that years na sumusunod ako, no? Nadidevelop yung obedience. Nadidevelop yung submission. Nadidevelop yung pagrespeto sa authority na madadala mo sa workplace, madadala mo sa government. Kung saan ka man dalhin, na-establish na yung respeto. Kahit sino kaharap mo, may respeto ka kasi nirespeto mo una yung magulang mo. Lakpakan natin yung Lord. Hallelujah! Kaya children, sabi ng Bible, obey your parents in the Lord dahil ito ang tama. Amen. Sige, puputulin ko na po, no? Medyo mahaba na. Meron pa sana, no? Next time na lang po. Hallelujah. As Christians, we have a superior way of life. Amen. Hindi po inferior ang Christian life. Are you still there? Hindi po secondary values ang Christian life. This is a superior life. Hello? Life that is worth living for. Hallelujah. Si Jesus ba, He is worth living for? Amen. And every time we make a stand or refuse to participate in any wrongdoings, we are saying, I respect you, God, and your word. And it means I will not trade Jesus to do anything temporary. I love Jesus more than anything